Pinapanood ng Rusya na nasisira ang kanilang pinakamodernong $1 bilyong na depensa sa himpapawid. Sa totoo, hindi mas mataas na misil kundi simpleng murang drone ng Ukranya ang tumatalo sa makinarya ng digmaan ni Putin. Nagsasagawa ang Ukranya ng kampanya para linisin ang himpapawid ng Rusya at mga frontline gamit ang tuloy-tuloy na drone. Tutukan natin ang paglago ng kampanya sa bidyong ito mula sa isang matapang na malalimang operasyon sa gitna ng Rusya hanggang sa isang kamanghamanghang 3 araw na sunod-sunod na pag-atake na nagwasak ng $60 milyong na halaga ng depensa sa himpapawid. Ang tanong ay hindi lang ano ang tinamaan, kundi paano nalampasan ng simpleng drone ang multi-bilyong dolyar na panangga. Hindi nagsimula ang pagbagsak ng depensa sa himpapawid ng Rusya sa pagsabog ng missile battery noong Nobyembre 2025. Nagsimula ito ilang buwan bago sa Rusya sa isang matapang na operasyon na nagbago sa kahulugan ng posible sa makabagong digmaan. Sa maraming taon, isang nakakatakot na tunog mula sa Tupolev 75 at Tupolev 2023 strategic bomber ang gumambala sa mga lungsod ng Ukranya. Ang mga dambuhalang ito, relikya ng Cold War, ay lilipad mula sa mga paliparan libu-libong kilometro mula sa Rusya. Sila ang nagdala ng cruise missile na sumira sa mga apartment, planta ng kuryente at buhay. Ang buong air defense ng Rusya ay para protektahan ang mga yamang ito. Noong Hunyo 2025, nagdesisyon ang Ukraine na hindi na umiwas at diretsong tinanggap ang malalakas na tama. Ang operasyon na tinawag na Spiderweb ay pinagplanuhan ng mahigit 1 taon at kalahati. Personal itong binantayan ni Pangulong Volodymyr Zelensky. Layunin nito ang pahinain ang long-range bomber ng Russia, ang puwersang nagdala ng kapahamakan sa Ukraine. Ang plano ay hindi umatake sa harapan, kundi lampasan ang mga depensa at direktang umatake sa Russia. Ang sumunod ay isang taktikal na obra maestra sa malawakang antas, kung saan inilagay ang mga kagamitan sa kaibuturan ng Russia. Naghihintay ng utos para umatake. Noong Hunyo 1, 2025 sabay na pinaandar ang 100 at 17 na first-person view drone na hindi lang tumarget sa iisa. Sabay-sabay nilang inatake ang 5 pangunahing base ng himpapawid sa 5 time zones ng Russia. Mula Arctic Circle sa Murmansk hanggang Silangang Amur, sabay-sabay na nag-atake ang mga drone. Ang Belaya Air Base sa Siberia ang pinaka-nakakamanghang target. Nasa 4,300 kilometro ito mula Ukraine, mas malapit sa Japan kaysa frontline ng Ukraine. Umaasa ang militar ng Russia na magiging matibay nila itong panangga. Akala nila walang makakaabot sa kanila. Pero napatunayan ng Operation Spiderweb na mali ito. Ang galing ng operasyon ay nasa pagiging simple. Binaklas ang mga drone at palihim na binuo muli pagkapasok sa Russia. Itinago ang mga ito sa mga pinakakaraniwang lugar na maiisip mo. Inilagay sa loob ng bubong ng mga ordinaryong kahoy na barong-barong. Isinakay sa likod ng malalaking truck pang-komersyal. Nag-hire pa sila ng mga Russian na driver ng truck na walang kaalam-alam kung ano ang kanilang dinadala para imaneho ang mga tagong lugar ng paglulunsad na ito. Malapit mismo sa mga airbase, ang mga drone na may dalang maliliit pero makapangyarihang bomba ay sabay-sabay na lumipad na parang galit na mga putakti. Gumamit ang mga piloto sa Ukraine ng live video feed at mobile networks ng mga sibilyang Ruso para iwasan ang signal blocking ng Russia. Ang mga drone ay gumagamit din ng libreng computer program na hindi kailangang global positioning system. Kung maputol man ang control signal, ang artificial intelligence ang kumukuha ng control. Ang AI ay parang automated na piloto na may nakatakdang mapa na tinitiyak na dire-diretso pa rin ang mga drone papunta sa kanilang mga target. Makikita sa video na bumangga ang mga drone sa pakpak ng Tupolev. 75 bombers malapit sa imbakan ng gasolina na nagdulot ng malalakas na pagsabog. Sabi ng intelihensiya ng Ukraine, tinamaan ng pag-atake ang 40 military aircraft kabilang ang strategic bombers at bihirang A-50 early warning planes. Isang gabi lang, sinabing 34% ng strategic cruise missile carrier ng Russia ang nasira. Kinumpirma ng independenteng pagsusuri ang pagkasira ng higit sa 12 bomber na nagkakahalaga ng $7 bilyong.
Ang pinakapunto ng Operation Spiderweb ay ang pagpapatunay na ang pinakamalaking strategic asset ng Russia, ang napakalawak nitong teritoryo, ay hindi na isang panangga. Kaya ng ilang murang drone na lampasan ang depensa at tamaan ang sentro nito. Ang operasyon ay tinawag ng ilang Russian media bilang Pearl Harbor ng Russia. Ang Spiderweb ang nagtakda ng pamantayan. Ipinakita nito na ang kalasag ay hindi lang basta nababasag, kundi wasak na ito mula sa loob. At para sa mga tagaplano ng digmaan ng Ukraine, ito pa lang ang unang galaw. Malapit ng tamaan ng Spiderweb ang mismong sandata. Ang susunod na lohikal na hakbang ay sirain ang kalasag na nagpoprotekta rito. 5 buwan matapos lusubin ng maliliit na drone ang mga airbases sa Siberia, ginamit ng Ukraine ang kanilang natutunan ng may pambihirang katumpakan. Nagbago na ang kanilang layunin. Kailangan na nilang sistematikong gibain ang higanting kalasag ng depensa sa himpapawid na nagpoprotekta sa pinakamahalagang base ng Russia. Ang mga bagong target ay ang mga tagapangalaga mismo. Noong ika-14 ng Nobyembre, tinutok ang target sa pinakamahalagang yaman ng depensa sa himpapawid ng Russia, isang pangunahing baterya ng S-400 Triumph missile. Ang sistemang ito ang nagbabantay sa mahalagang base ng hukbong dagat at pantalan sa Novorossiysk, Black Sea. Isa itong planadong malaking atake. Higit pa sa pantalan ang Novorossiysk, mahalaga ito para sa militar at ekonomiya ng Russia at pangunahing ruta ng pag-export ng langis. Kailangan talagang bantayan ito. Ang S-400 na baterya ay teknolohiyang nagkakahalaga ng 500 M para isara ang kalangitan. Ang pagsira nito ay nagpadala ng mensahe na mas malala pa kaysa sa pagkawala ng isang bomber. Pinatunayan nitong hindi kayang protektahan ng kalasag ang sarili nito, lalo na ang mga mahalagang yaman sa likod nito. Habang abala ang mundo sa sunog sa Novorossiysk oil port na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, may ikalawang lihim na misyon na isinasagawa. Tahimik na nakalusot ang long-range drone ng Alpha unit ng Ukraine sa depensa ng base. Ngunit hindi mga tangke ng langis ang target nila. Tinatarget nila ang isang lugar militar na may 12 S-400 missile launcher, pinakamalakas na Russian air defense. Eksaktong tinamaan ng mga drone ang target. Pagkatapos ng usok, kinumpirma ng satellite imagery ang matinding pinsala. 4 na S-400 Triumph launcher ang nawasak. Ang tunay na katalinuhan ng pag-atake ay nasa tinamaan. Sinira rin ng mga drone ang 76 N6 early warning radar, Cheeseboard, at 72 N6 target engagement radar, Gravestone, na mata at utak ng sistema. Akala ng marami, puro misil lang ang makabagong air defense system. Pero isa itong integrated network. At ipinapakita rito paano ito gumagana. Ang Cheeseboard radar ay tumutukoy sa mga banta, samantalang ang Gravestone radar ay naglalak at gumagabay sa mga misil papunta sa target. Ang pagsira sa mga bahaging ito ay hindi lang nag-aalis ng misil, kundi binubulag at pinupugutan ng ulo ang missile battery. Maging ang natirang launcher ay nawalan ng silbi. Sabi ng intelihensya ng Ukraine, malaki ang tsansang may dagdag pang pinsala. Ayon sa security service ng Ukraine, kapag nasira ang sistema, nagkakaroon ng butas sa depensa na madaling samantalahin ng mga drone at misil ng Ukraine. Ang malagim na kabiguang ito ay naglalantad ng pangunahing technical na depekto ng S-400. Isang depektong natutunan ng pagsamantalahan ng Ukraine ng walang awa. Ang S-400 Triumph ay obra ng Cold War engineering na idinisenyo para sa ibang digmaan. Ginawa ito para matukoy, subaybayan, at wasakin ang mabilis at mataas na banta gaya ng supersonic fighter jet, strategic bomber, at ballistic missile. Ang mga radar nito ay nakaayos para paitaas at palabas, at ang 48 N6 misil ay mahigit $3 milyong bawat isa para sa high-end na misyon. Malinaw ang aral. Ang pinaka-advanced na panangga ng Rusya ay may malaking kahinaan. Hindi nito natutukoy ang banta mula sa damuhan, kaya alam na ng Ukraine paano ito lampasan. Tinanong ng Operasyon Sapot ng Gagamba, paano kung maabot namin ang pusod ng lugar na akala mong ligtas? Sinagot ito ng Novorossiysk. Posible bang basagin ang baluti ng Rusya? Oo ang sagot. Malinaw na pinatunayan ng pag-atake na ang pinakamahal na sistema ng depensa ng Rusya ay kayang durugin ng mura, matalino, at tuloy-tuloy na alon ng mga drone. Ang pag-ataking ito ay hindi lang sumira sa missile battery na nagkakahalaga ng $250 billion. Ipinakita rin nito ang bagong paraan ng pakikipaglaban at nagbukas ng daan sa pagbagsak ng depensa sa himpapawid ng Rusya. Kung ang unang pag-atake sa Novorossiysk ay parang hiwa sa mahalagang bahagi
Ang sumunod ay parang unti-unting pagbaklas sa makina, paisa-isang piraso. Ilang araw matapos ang tagumpay, naglunsad ng 72 oras na pag-atake ang mga komandante ng Ukranya. Pinatunayan nitong hindi tiyamba ang unang tagumpay, kundi senyales ng seryosong problema ng Russia sa depensa ng kanilang himpapawid laban sa bagong atake. Noong Nobyembre, mga piloto ng drone at sundalo ng Ukranya ang sumira ng 3 pangunahing sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia. Magkaiba ang unang dalawa, mga Buk missile system, at ang sukdulang irony, isang TORM-2. Ang TORM-2 ay talagang dinisenyo para maghanap at pumatay ng mga drone. Pero sa laban na ito, natalo ito ng 2 drone. Ang kabuuang gastos para sa Russia, tinatayang $60 milyong ay nabura lang sa loob ng 3 araw. Bawat pagkatalo ay isang estratehikong dagok. Himayin natin at alamin kung bakit. Ganito iyon, ang BUK system, ang gulugod ng medium-range defense ng Russia. Dahil sa pagkawala nito, nagkaroon ng puwang sa proteksyon ng command post at supply hub. Pero ang pagkasira ng TORM-2 ang pinaka nagpapakitang kabiguan. Ito ang dedikadong short-range air defense system ng Russia. Ang mismong kagamitan na ginawa mula umpisa para pabagsakin ang mga drone na mababa ang lipad. Ang pagkasira ng sariling sandata ay nagpapakita ng malaking kahinaan sa defense ng Russia. Ang TORM-2 ay kayang sabay-sabay umatake at mag-track ng 2 hanggang 4 na target. Alam ito ng Ukraine kaya binago nila ang taktika. Imbes na 1 o 2 drone, sabay-sabay na silang nagpapalipad ng 10, 20 o higit pa para samantalahin ito. Kapag sabay-sabay inatake ng maraming drone ang TORM-2, nahihirapan agad ang sistema nito. Sa gitna ng kalituhan at panganib, nabigo ang high-tech defense system at nangyari ang di maiwasan. Isang maliit na drone na nagkakahalaga lang ng $500 ang nakakahanap ng target nito, habang ang espesyal na drone killer ay nilulunod lang ng napakaraming drone. Ang 3 araw na pag-atake na nagkakahalaga ng 60 milyon sa Rusya ay hindi lang swerte. Ito ang huling patunay matapos ang pag-atake sa Novorossiysk na kahit ang pinaka-advanced at espesyal na tagapagtanggol ay walang magawa laban sa hindi mapipigilang dagsa ng mga drone. Ang mga pag-atake sa Buk, TOR at S-400 ay hindi lang pagkatalo sa militar ng Rusya, kundi datos sa nakapipinsalang formula sa pananalapi. Isang imposibleng matematika na unti-unting nagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Tingnan natin ang matematika ng isang labanan. Ang presyo ng Ukrainian first-person view kamikaze drone ay 300 hanggang 5,000 euro. Iyan ay humigit kumulang $300 at $50 hanggang 5,000 at $800. Ngayon, magkano naman ang ginagastos ng Russia para subukang depensahan ito? Ang isang missile para sa S-400 system ay tinatayang nagkakahalaga ng $37 milyong. Napilitan ang Russia gumamit ng milyon-milyong dolyar na interceptor laban sa $100 na drone. Ekonomikong pagpapakamatay ito. Parang gininto ang maso laban sa lamok na hindi pa tinatamaan. Hindi lang sa labanan, pati sa digmaang pinansyal, nananalo ang Ukraine. Ang nakapipinsalang pagkawala ng mga kagamitan ay kalahati lang ng kwento. Ang isa pa, at marahil mas mahalagang bahagi, ay ang hindi pagkakatugma sa industriya. Sinisiguro nitong ang isang panig ay kayang tiisin ang digmaang pinansyal habang malulugi ang kabila. Para maintindihan kung paano ito napapanatili ng isang panig at nakakasama sa kabila, tingnan mo ang mga pabrika. Hindi lang ang labanan. Ang pagsisikap ng Ukraine sa digmaan ay pinapagana ng isang revolusyon sa paggawa ng mga kagamitang militar. Ito ang tinatawag ng mga analyst na Uberization ng digmaan. Ibig sabihin nito ay pagtutok sa murang presyo, on-demand, at laganap na sandata. Hindi ito malaking pag-aari ng estado na gumagawa ng sandata sa loob ng taon. Isa itong masigla at desentralisadong ekosistema ng 300+ startup volunteer group at maliliit na paggawaan. Sinusunod nila ang pilosopiyang tukuyin ang problema, gumamit ng komersyal na bahagi, at maglabas ng solusyon sa loob ng araw o linggo, hindi taon. Sa Ukraine, ang mga drone ay tinatrato na parang bala. Isang gamit lang, maaaring itapon, at ginagawa sa napakaraming bilang. Ang resulta nito ay isang industrial na produksyon na hindi kayang tapatan ng Russia. Ang paggawa ng drone sa Ukraine ay isang pambansang misyon. At ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado. Tulad ng bagong kasunduan sa pinagsamang produksyon kasama ang Netherlands, ay mabilis na nagpapalakas sa makinang ito. Tinatayang makakagawa ang Ukraine ng 45 milyong drone kada taon sa 2,000 at 25 at 100,000 nito
ay mapapadala buwan-buwan sa frontline. Sa kabilang banda, ang industrial na kalagayan ng Russia ay salamin ng pagkabulok. Matagal ng modelo ng depensa ng Russia ang pagbebenta ng mamahaling armas gaya ng S-400 sa ibang bansa para kumita, at ginagamit ito para tustusan ang murang supply ng sariling militar. Winasak ng digmaan sa Ukraine ang modelong ito. Pinutol ng international na parusa ang access sa microchip, precision tools, at espesyal na materyales para sa paggawa ng makabagong sandata. Mas mahal na ng 10 o 100 beses ang kakaunting pyesa. Nawalan din ng bihasang manggagawa ang pabrika dahil ipinadala sila sa harapan. Ngayon, ang industriya ay gumagana na lang sa tinatawag na mga internal na dokumento na manual control setting. Ibig sabihin nito, nahihirapan ang Russia na tuparin ang mga utos ng Estado sa mga presyong nakapako at luma na dahil sa pagtaas ng gastos, nalulubog sa utang, at kaso ang malalaking kumpanyang tulad ng Kronstadt. Pinakamahalaga, bumagsak na ang sobrang kumikitang negosyo ng Russia sa pagbebenta ng mga armas sa ibang bansa. Dati, ito ang pinagkukunan nila ng pera na nagpapanatili sa buong industriya ng militar nila. Dati, isa ang Russia sa pinakamalalaking nagbebenta ng armas sa mundo. Pero tuluyan nang bumagsak ang kanilang benta sa mga dayuhang mamimili. Ngayon, ang Pransya na ang pumalit sa Russia bilang pangalawang pinakamalaking nagbebenta ng armas. Nagsimula nang bumili sa ibang bansa ang malalaking mamimili sa Asia at Afrika. Ayaw na nilang bumili ng mga sistemang militar ng Russia na mukhang mahina o madaling masira sa labanan. Lalo na't dahil sa mga parusa. Halos imposibleng maayos o mapanatiling gumagana ang mga armas na iyon. Ang pagkawala ng pera ay ibig sabihin di na kaya ng Russia pondohan ang sariling militar. Ipinapakita ng usaping pinansyal ng digmaan ang dalawang magkaibang kwento. Namamayagpag ang industriya ng depensa sa Ukraine, tumaas ng 41% ang kita mula armas noong 2024. Ang paglago ay dulot ng mga mamamayan na lumilikha ng matatalinong sandata tulad ng drone. Samantala, hirap ang pangunahing armas na kumpanya ng Russia, Rostec. Mas malaki kita nila ngayon, pero dahil lang sa sarili nilang militar na bumibili ng kahit anong gawa nila. Naputol sila sa global supply. Hindi nila makuha ang computer chip at high-tech na pyesa na kailangan. Nawala rin ang kita nila mula sa bentahan ng malalaking missile system sa ibang bansa. Ibig sabihin nito, hindi lang nananalo ang Ukraine sa mga labanan, kundi winawasak din nila mismo ang mismong makinang pinagkakakitaan na nagpapahintulot sa Russia na gumawa ng malalaki at mamahaling sandata. Basag na ang kalasag, pati pabrika nito nagsara na. Balik tayo sa usapan. Ang 3 araw na ginastos ng $60 milyong ay hindi lang basta swerte, kundi tandang padamdam sa pangungusap. Isinulat sa Novorossiysk. Ipinakita nito na kahit ang pinakamahusay na tagapagtanggol ay walang laban sa matalinong grupo, hindi na maikakaila ang isang pattern. Ngunit ang pattern na ito ay nagdadala ng isa pang tanong. Nakita nating nawasak ang $1 bilyong na baterya at $60 milyong na pananggalang sa loob ng ilang araw. Gaano kahusay? Madali lang. May 2 bahaging formula na natutunan ng Ukraine. Una, ang bulag na bahagi. Bawat ground radar ay may pisikal na limitasyon. Hindi nito kayang makita ang lampas sa kurba ng mundo. Ang mga higanteng sistema tulad ng S-400 ay dinisenyo para makita ang mga jet na mataas sa himpapawid. Hindi nila nakikita ang mababang lumilipad na drone sa taas ng mga puno. Parang lawin na di napapansin ang daga sa damuhan. Ito ang pisika na ginamit sa Novorossiysk. Pangalawa, ang kawan. Alam ito ng Ukraine kaya marami silang ginamit. Kung mahirap makita ang isang $500 drone, paano pa kung 20? Sa TORM, M2 ang sistema ay para sa pagpatay ng drone, pero limitado lang ang kayang sabayang labanan. Nalulunod ito kapag may 10 o higit pang drone. Ang mga drone ay hindi lang basta sandata. Sila rin ay parang gumagalaw na kurtina na nagtatago ng mas malalaking pag-atake. Sobra nilang pinupuno ang depensa, kaya nakakasingit ang iba pang mas malalakas na missile ng Ukraine sa mga butas. Epektibo ang paraang ito, pero nagdudulot din ito ng napakalaking hamon. Nangangailangan ito ng libu-libong drone at mga elite na piloto bawat buwan. Kaya ang totoong tanong ay, saan sila lahat nang gagaling? Habang umaasa ang Russia sa mabagal na industriyang pag-aari ng Estado, ang pagsisikap ng Ukraine sa digmaan ay pinapagana ng isang network ng mahigit 300 startup at mga pagawaan na lumago ng husto mula sa kakaunti lang noong 2022. Pinamumunuan ng Brave One Defense Tech Cluster. Suportado ng gobyerno ang ekosistemang ito bilang tagapamagitan at tagapagpabilis na nag-uugnay sa mga inventor, inhinyero at sundalo. Kayang matukoy ng sundalo sa harap ang problema gaya ng panggugulo ng signal ng Russia. Sa Brave One,
Pwedeng gumawa ng prototype at agad ipadala ng tech team sa Kyiv o Lviv. Ang panlaban sa ilang linggo lang. Ang mga drone ay parang matatalinong bala na dinisenyo para sa particular at mapaminsalang layunin na may tuloy-tuloy na feedback mula sa labanan para sa mabilis na pagpapabuti. Gayunpaman, kahit ang pinaka-advanced na drone sa mundo ay walang silbi kung wala ang tamang tao na nagpapatakbo nito. Ayon kay Maria Berlinska, isang eksperto mula sa Ukraine, simple lang ang paliwanag niya. Karamihan sa tagumpay ng isang drone, halos 70% ay nakasalalay sa kung gaano kahusay ang pagsasanay ng team, hindi sa magarang teknolohiya ng drone. Ang bihasang first-person view pilot ay nangangailangan ng 3 buwang matinding training. Sila ay hindi lang naglalaro ng video games, kundi bahagi rin ng inhinyero, strategist, at psychologist. Inaayos nila ang sirang kagamitan sa maputik na trindsera at gumagawa ng agarang desisyong mahalaga sa buhay o kamatayan. Nagpatayo ang Ukraine ng maraming training center at mobile schools para sanayin ang elite pilots dahil alam nilang pinakamalakas na sandata ang isipan ng tao. Lalo pang pinapalakas ng artificial intelligence ang kalamangan gamit ang open source AI models at pagsasanay gamit ang classified na datos mula sa labanan. May drone ang Ukraine na kayang mag-autonomous approach. Pwedeng ituro ng piloto ang target. At kahit maputol ng Russian na jamming ang control signal sa mga huling segundo, kayang gabayan ng AI ang drone para tumama sa target ng mag-isa. Dahil sa pag-unlad na ito, tumaas ang tagumpay mula 10 to 20% hanggang 10 to 18%. Ginawang maaasahan at tumpak na sandata ang dating ipinangakong armas. Ang kahinaan ng panangga ng Rusya ay hindi lang teknikal, kundi pangunahing hindi tugma sa filosofiya. Ang Rusya ay nakikipaglaban gamit ang sentralisadong industrial na digmaan ng ika-20 siglo, samantalang ang Ukraine ay nagsasagawa ng isang konektado at makabagong digmaan ng ika-21 siglo. Isang murang drone, matalinong ideya, at mahusay na operator ay kayang talunin ang makabagong teknolohiya. Hindi lang layunin ang pagsira sa air defense at strategic bombers ng Rusya. Ito ay unang hakbang para mabiyak ang panlabas na pader. Kapag nabasag na iyon, ang drone campaign ng Ukraine ay mula sa sunod-sunod na tagumpay patungo sa mas matibay na estratehiya at pagpaparusa. Ang layunin ay lumipat mula sa pagtalo sa mga sistemang militar sa labanan patungo sa unti-unting pagpapahina ng ekonomiko at psikolohikal na pundasyon ng mismong makinarya ng digmaan ng Rusya, dati tagapangalaga ng himpapawid. Ngunit matapos masira ang depensa ng Rusya, nakita agad ng Ukraine ang bagong kahinaan na pwedeng tamaan sa bulsa ng Rusya. Ganap nang lumipat sa ekonomikong digmaan. Ginagamit na ng Ukraine ang long-range drone para tuloy-tuloy na atakihin ang mga pangunahing pasilidad ng langis at gas ng Rusya. Isang walang humpay na kampanya ng mga pag-atake ang tumama sa mga refinery, storage terminal, at mga distribution hub sa loob mismo ng teritoryo ng Rusya. Hindi ito basta-bastang mga atake lamang. Noong Agosto 2025, inilipat ng kampanya ang focus mula sa madaling ayusin patungo sa pinakamahalagang bahagi ng refinery. Tinarget ang mga crude distillation units, at paulit-ulit na inatake ang pasilidad para mapigilan ang pagbangon. Halimbawa, ang Syzron Refinery sa Samara Oblast ay tinamaan ng maraming beses, kabilang na noong Agosto 15 at Agosto 24. Ang Ryazan Refinery ay inatake noong Agosto at Setyembre, kaya matagal itong tumigil sa operasyon. Malaki ang pinsalang dulot ng mga pag-atake para pahinain ang kakayahan ng Russia sa paggawa ng gasolina at diesel. Halimbawa, tinamaan noong Nobyembre ang Lukoil Volgograd Refinery, nasira ang pangunahing makina at nasunog ang ilang bahagi. Tulad ng nakita sa video, hindi ako nag-aalala. Wala akong pakialam. Anong kapstusan yon? Sa tingin ko, una, nagsisimula ang isa sa mantika, ako nagsisimula sa mantika. Panandaliang natigil ang planta at nabawasan ang produksyon ng gasolina. Pati mahahalagang pantalan na apektuhan din. Inatake ng mga naval drone ang isang mahalagang floating oil structure malapit sa Novorossiysk, nagdulot ng abala sa pagpapadala ng langis at ipinakita kung gaano kadependent ang ibang bansa, tulad ng Kazakhstan, sa pantalan na iyon. Dahil sa pressure, tinatayang 20% ng produksyon ng gasolina ng Russia ay napatigil dahil sa mga atake. Mabilis at malaki ang epekto. Nagsimulang makaranas ng kakulangan sa gasolina ang mga tao sa mga rehiyon ng Russia, kaya't biglang tumaas ang presyo ng gasolina sa mga gasolinahan. Para malutas ito,
napilitan ang gobyerno na pansamantalang itigil ang pag-export ng gasolina. Ibig sabihin nito, nawalan sila ng mahalagang kita mula sa ibang bansa. Lahat ng ito ay ginawa nila para lang mapanatiling maayos ang sitwasyon sa kanilang sariling bayan. Ipinapakita ng tagumpay na ito ang isang simpleng aral, na ang isang drone na sumisira ng balbula ng refinery ay maaaring magdulot ng mas malaking epekto sa estratehiya kaysa sa isang dosenang tangke na nasira sa harapan. Ipinapakita nitong di naligtas ang sariling bayan ngayon at pati mahalagang infrastruktura ay nadadamay na sa labanan. Ibig sabihin, ang katatagan ng ekonomiya ay bahagi na ng pambansang depensa. Pinatunayan ng Ukraine na kahit maliit at may limitadong teknolohiya, kayang banta ang ekonomiya ng mas malaking kalaban. Ginawang pambansang krisis sa ekonomiya ang lokal na labanan militar. Para sa Rusya, naging higit pa sa depensa ng bansa ang labanan nila sa Ukraine. Ang Ukraine ang pangunahing laboratorio ng mundo sa disenyo at paggamit ng drone. Araw-araw, tinatayang 10,000 drone ang ginagamit sa buong linya ng labanan. Nagbubunga ito ng napakalaking imbakan ng datos mula sa labanan. Tinatayang 2 milyong oras ng mga kuha mula sa digmaan ang naipon ng Ukraine lamang. Ginagamit ang datos na ito para sanayin ang AI. Pinapabilis ang inobasyon at taktika sa bilis na di kayang gawin ng kahit anong bansa, rebelde, o militar sa panahon ng kapayapaan. Ang pagmamasid sa labanan ay nagpapakita kung paano kayang hamunin ng malikhain at desentralisadong produksyon ang lakas ng industriya. Ang pinakamatinding epekto, gayunpaman, ay nasa imahe o gaya ng sinasabi ng mga nakasuot ng Amerikana, optics. Higit pa sa pisikal na pinsala sa mga bomber at S-400 na baterya, may mas malalim na tagumpay, ang pagbagsak ng isang alamat. Sa loob ng maraming taon, ang mga sandata tulad ng S-400 missile systems ay ipinapakita bilang patunay na hindi matatalo ang militar ng Rusya. Pero kung tuloy-tuloy ang pagsira ng murang drone, mas malala pa ito sa pagkasira ng depensa ng Rusya. Sinira nito ang ideya ng kapangyarihan ng Rusya. Kaya ramdam ng lahat, pati sundalo, na palagi silang lantad at walang ligtas. Nagpapaduda ito sa leader militar at nagpapababa ng kumpiyansa ng tropang di ligtas. At malinaw ang mensahe sa mundo. Kahit kamanghamanghang teknolohiya, kung hindi ito patuloy na nagbabago, mabilis itong nagiging luma at walang silbi. Pinatunayan ng kwento ng Ukranya na ang balanse ng kapangyarihan sa makabagong labanan ay hindi na lang nakabase sa kung sino ang may pinakamalakas na sandata. Nakasalalay ito sa pinakamabilis mag-innovate, pinakamatalino gumawa, at pinakamatatag umangko. Ang mga patakaran ng digmaan ay nahak na 3D print at pinaandar sa hinaharap. Maliwanag ang aral sa labanan. Sa panahon ng drone, mas mahalaga ang paggawa ng maraming murang kagamitan at mabilis na pagbabago ng teknolohiya kaysa sa pinakamalaki at kamanghamanghang sistema. Ang malaking grupo ng matatalinong tao na nagtutulungan at laging nakakalikha ng mga bagong bagay ay halos palaging mas mabilis at mas matalino kaysa sa mabagal, dambuhala at luma na gobyerno o kumpanya. Problema sa paggawa ng ganitong video ay pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize or nililimitahan ng YouTube ang aming content. Nitong nakaraang linggo, 4 na video namin ang dinidemonetize. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nilalabanan at pilit lampasan ng mga Ukranyano. Naniniwala kaming mahalagang ipakita ito kaya inilunsad namin ang Basics Insider, ang sarili naming plataporma na ginawa mula umpisa at walang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala kaming inilalagay na mga patalastas sa aming site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang isensor ang aming sarili dahil lang hindi natutuwa ang mga advertiser sa mga nilalathala namin. Hindi namin pinopondohan ang site gamit ang mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga taong interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mong mapanood ang aming videos ng walang censorship at makuha ang bonus na content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga future videos namin. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.